Hindi ako mag-explain sa pulis kung ano ang ginawa niya. Ikaw ang managot niyan, hindi ako. Kung may order ako sa pulis, gawain mo yan. At pagka pumutok yan, iyo yan. Huwag mo akong turuin dito kasi trabaho mo yan as a pulis. Hindi kita kailangan. Sabi ko nga, 2 taon ako nagturo sa Police Academy. Hindi lang sophisticated. Raw lecture lang. Pero hindi ako nagsabi ng turo ng gano'n ka stupid. I mean, you should maybe medyo habulin mo ang utak ko, Adre. Hindi ako ang presidente kung hindi ako. Mr. Chair, linawin ko lang yung tanong. Yung tanong ko po ay kung totoo ba na tinawagan ng dating Pangulo si Colonel Garma matapos mag-testify ni Colonel Garma dito sa Quad Committee. Hindi nga. Bakit ko siya tanungin? Sarili niya yung trabaho. Siya managot. Why would I call anybody? You are a policeman, policewoman, do your duty. Kung nagkaletse-letse yan, you explain to the judge. And if you are not believed by the court, that is your duty, that is your destiny. Mr. Chair, karugtong po niyan, tama po ba na pinaliwanag na kaya napili si Colonel Leonardo para sa isang key role dahil mapagkakatiwalaan siya sa pera? I do not give money to people. Wala nga akong pati hindi pagsayangan yung alam mo kung may pera man ako sa city government, I'd rather buy rice for the yung police, may sweldo yan. Kung may operation, magsabi sila, bigyan ko. That's the most that I can do. Kasi magsabi, out of the province, out of the city, you would need gasoline. Alam mo ba, baka what time malaman mo? Alam mo ba na noon ang police walang gasolina? And there are stations na walang gasolina ang police. Alam mo ba yan? Mr. Chair, muna. At yung mga Mr. Chair, I think nabanggit na po yan kanina doon sa sagot sa mga dati nating mga mambabat. Makinig ka muna kasi Dali lang po. Suspended po muna tayo. Okay, hearing is resumed. Again, I'd like to remind our resource person and our members to please maintain our decorum. Kung meron po magtataas ng boses, kung maaari po, medyo ibaba po natin yan dahil gusto po natin ay matiwasay itong ating committee hearing sa ngayon. Congressman Manuel, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, sa dating hearings ng Quad Committee, retired Police Colonel Edelberto Leonardo confirmed na merong reward scheme for police personnel of former President Rodrigo Duterte. At meron din pong isang interview mismo sa dating Pangulo na kaya gusto niya ay INC ay dahil nga kapag INC daw, mapagkakatiwalaan sa pera. So gusto po nating ma-confirm, given the presence of the former President, kung totoo yun na INC yung mapagkakatiwalaan sa pera para dun sa reward system. The reward system. Ganito yan. Lahat ng governors pati mayors ginagawa yan. If there is an operation which is not funded by the police because there is really no money at yung for the operation, lalo na out of town, you have to provide. If it says Davao City, outside of the province, Cotabato,
prosecutor kasi ako, so I will begin to count kung magkano. Sabi sir, sa South Cotabato, gaano kalayo yan? Anong gamitin ninyo? May gasolina, pagkain. So, ang pagkanguri ko, pagkain. Bigyan ko yan sila ng, okay, I'll give you 20,000. Magamit nila yan, gamitin nyo yan. Pag may sobra niyan, magsabi sila, sir, hindi na ubos kasi nahuli ka agad. Kasi marami, hindi po masuloy, hindi mo mabulsa yan kasi marami kayo dyan sa team na police nag-ooperate. Sasabihin mo talaga yan pagbalik, sir, may sobra dito, sir. Ilan? Sir, kalahati. Sabi ko, inyo na yan. Mr. Chair, Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. so Mr. Chair, dahil ngayong kina-confirm na rin naman ng dating Pangulo na merong reward system at sabi po niya hindi lang pala siya yung gumagawa niyan, meron ding iba na gumagawa niyan. Mr. Chair, I'd like to delve into specific persons na napangalanan na rin dati sa Quad Committee. Nabanggit din ng dating Pangulo sa Senado, merong pong alias Smoking na tagabigay ng pera sa mga pulis. Ito pong si Smoking ay bahagi po dati ng Presidential Management Staff. Tama po ba, Mr. Chair? Yes. An employee of the management staff. Mr. Chair, bakit kinakailangan na isang taga-presidential management staff ang tagabigay ng pera? Saan po ba nanggagaling yung pera na siyang ginagamit para dun sa reward system? Sa peace and order fund of the government. Huwag mo namang sabihin na ako pa ang magbigay doon sa mga pulis. Do not expect me to go down from the office at sabihin ko mag-distribute ako. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund, saan po yun specifically nakalagak? Galing po ba yun sa pondo ng Office of the President? Lahat ng opisina, sir, from the President down to the Governor, Mayors, may Peace and Order Fund. Discretionary yan ng Mayor, ng Governor, ng Presidente. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund sa mga local government units natin, yun po ay kinukuha mula dun sa confidential fund. So kung sa Office of the President, lalo na't meron ding allocation for confidential and intelligence fund, dun din po ba kinukuha yung Peace and Order Fund para dun sa reward system? I will not answer your question. I do have to make an accounting of what I did as President. That's official and personal. Mr. Chair, bahagi ito ng ating gustong siyasatin dito sa Quad Committee kasi kanina din naman po ang banggit lahat ng mga nagpapatupad ng ganitong operations, yun yung source, Peace and Order Fund. Pero kailangan malinaw din saan talagang item, anong allocation po yun. So kung sa mga LGU, malinaw naman, confidential fund. Pero sa Office of the President, dahil po actually ay iilan lang naman yung mga line items doon at kung meron dyan na pinaka-swak para dun sa Peace and Order, yun po ay confidential and intelligence fund. So gusto po nating ma-confirm lang, dahil po nalaman natin meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para dun sa reward system. Sir, sandali. Medyo papahingin mo lang ako ng 1 minute suspension. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential fund to the military and the police. Do not make me account for something which I cannot do legally. That is not allowed by law.
I am prohibited from doing it. Mr. Chair, I believe hindi tayo pwedeng sabihan dito sa committee na hindi tayo pwedeng magtanong lalo sa mga bagay na relevant dun sa ating investigations. And Mr. Chair, I was not even asking kung sino yung mga hanggang sa level ng mga regional police units, sino mga nakatanggap. I was simply asking yung nature ng paggamit ng pondo na iyon. And Mr. Chair, there's nothing in the joint circular on confidential and intelligence funds that says that we cannot ask general questions, Mr. Chair. Kaya kung ayaw po tayong sagutin dun sa ganong mga bagay, then I think that's actually an indirect admission na dun talaga nanggagaling at ayaw lang pong specify ng ating resource person yung nitty-gritty. Pero yun na po yung nagtutugma yung Peace and Order Fund na pwede talagang kunin doon sa Confidential and Intelligence Fund na actually ay lumobo ng sobrang taas sa ilalim po ng term ng past administration. So actually po, we gave our resource person a chance to answer pero nagdi-deviate po mula doon sa paano talaga sana sagutin ng diretso kasi simple lang naman po yung tanong kung doon ba kinukuha. Okay, let me answer you. Chance to answer. You are asking as if you are from the COA. Hindi ka naman COA, hindi kita sagutin ng tama kasi wala rin akong alam. COA, kailangan mo ng report, so you have to bring the papers. You're asking questions that are pertaining to COA. Ano? Hindi naman ako COA. Mayor ako tapos presidente. Ano pa man? Sige, Mr. Chair, I won't belabor the point pero tingin ko ang mga kababayan natin yung makakausga. Malinaw naman po na wala po sa aming dalawa yung taga-COA pero mismo po nasa memorandum circular din naman na dapat ay ipatupad ng COA na dapat ay kung mayroong mga ahensyang nabibigyan, nag-grant ng Confidential and Intelligence Fund, dapat po hindi nga yan in the first place nakatago mula sa mga kababayan. It has to come. Hindi naman sa department store yan. It has to come from the police doing the undercover. Mr. Chair, yung mga napangalanan dati dito sa Quad Committee kagaya ni na Colonel Leonardo, bahagi ba sila nung mga nagbuo nitong drug list? I don't know hindi ko alam ang unit niya in particular. I only know that he's a policeman. Pero hindi ako nagtatanong kung saan siya galing, from where, kung saan siya nagtrabaho from one unit to another in the course of their being a policeman. Marami yan silang dinaanan. They are not just there diretso. So, yung tinatanong mo should be answered by Leonardo, not me. Ang number one reference nito ang pronouncements ng dating Pangulo. Kaya po, we have every right to ask our resource person tungkol dun sa pagbubuo ng mga drug list. Ano pong pinagdadaanan? Halimbawa, may nagsabi, ito, involved to sa kalakaran ng droga. Paano po natitiyak na yung final na version ng listahan, yun talaga ay yung mga merong sapat na batayan para masama dun sa listahan? Wala akong vetting committee as president or mayor. Trabaho ng pulis yan. Hayaan mo sila sa trabaho nila. Tama man o mali, kanila yan. Ako dito sa aking trabaho, tama o mali, sagot ko. Pero yung vetting, bakit? What? Ang mayor mag-vet pa? You want to say that I have to tatanong pa ako ulit to make a second investigation or a second guess
Do you expect me to do that? Mr. Chair, Wala ka bang mayor na kilala? Magtanong ka muna. Mr. Chair, exactly, precisely, kaya po tayo nagtatanong kasi kung walang vetting process, edi paano po yun kapag meron palang nasama? Sinama lang halimbawa ng isang pulis dahil tingin niya mataas yung reward kasi sasabihin lang ng dating Pangulo na siya bahala, tapos pag napatay, makiklaim yung reward at okay lang kasi hindi talaga na-check kung yun ba talaga ay merong key role dun sa illegal drug trade. So, with that, Mr. Chair, sabi din po kanina kasi yung mga high value targets, yun talaga ang dapat mangyari dun, patayin. It's not, yeah, nakuha ko na. Kinig kasi ako sa ulan eh. Ulan ba yan? Kaya kita mo, ulan ka na. Yung, hindi ko trabaho yan. Hindi trabaho ng presidente, hindi trabaho ng mayor. I do not have that kind of duty. Kaya ako may military ng presidente, may police. Anong mayor ako, may police ako. Yun ang trabaho nila. Ang trabaho nila, the end game is really to produce the name of persons who are in the drug industry. Kaya dito sa Manila, when I became president, Mr. Chair, nagde-debate na po dun sa do not tinatanong interrupt me natin. because I am answering Mr. Chair, the question. answer is not directly in the line with the House of question. Order. Hearing is resumed. Again, I'd like to remind everybody na pwede po patapusin natin magsalita ang nagsasalita bago po tayo magtanong po ulit ng kasunod na tanong. Para lang ho malinaw at maayos ang ating hearing, yun po ang paulit-ulit po nating sasabihin. So, Congressman Manuel, you have 3 more minutes. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, ganito po kasi ang tanong natin kasi nung kinlalify natin kung may vetting process ba yung dun sa mga drug list, eh, sabi naman po wala. Kaya halimbawa, kapag ang pangalan ay nalagay dun sa pagiging high value target na mataas yung reward para sa ganung mga tao, kahit hindi pa yan dumaan sa tamang proseso, ang goal na po kaagad ay patayin. And actually, sa nakaraang Quad Committee hearings, Mr. Chair, nalaman natin meron nga abogado nasama dun sa high value target. Kay Mr. Chair, gusto kasi nating malaman kung ano ba talaga yung nangyayari dun sa mga operasyon. Yun lang po yung tanong natin, Mr. Chair, para ma-establish po natin talaga kung may merit ba na ganun yung order, na kapag high value target, ang goal dapat ng police, patayin sila. So yun po yung tanong, Mr. Chair. You are using the term unlawful aggression improperly. Huwag mo kong gamitin yan. Hindi tama yan. Better tone down your rhetorics. Walang Pilipino, Ms. Chair. Mayor ako, na presidente ako, I would never allow anybody to kill an innocent Filipino. Pag ginawa mo yan, patay kita. Magtanong ka lahat ng pulis ng Pilipinas. Pagka pumasok ka ng kidnapping, pinatay mo, patayin talaga kita. Hindi kita bubuhay. Ngayon, ibig mong sabihin na hindi
But what I'm trying to say is that we are not employees of government out there doing about their duties, especially the police. Naawa naman ako dyan sa mga just to go and shoot innocent people. Ano ito? Hunting safari sa Africa? Basta na lang pawarilin mo isang tao na walang rason? Even you, can you do it? How can that be? Give me a common sense reason kung bakit ganon. That you presumptuously, tignan mo, tuloy, nagalit. Siyempre, nagalit na yung langit. Dahil sa tatanong mo na, ano ba? Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.